Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia. Kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito: Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga yon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Nagpadala ng sugo si Isaias kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, na anak ng Zion. Kinukutya ka at nililiba. Inaalipusta ka ng lungsod ng Jerusalem. May makakaligtas sa Jerusalem. May matitirang buhay sa Sion, sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito, ni makakatudla kahit isang palaso. Hindi niya ito malulusob, ni mapapaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito, alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing yon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos,
ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.